Samantala sa kaugnay pa rin po na balita, tiniyak naman po ni Army Chief Hernando Iriberi na kanyang isusulong ang mahalagang reforma sa hukbong sandatahan. Kasabay po nito nanawagan si Iriberi sa mga sundalo na magsilbing ehemplo sa paglilingkod sa mga mamamayan at sa bayan. Narito ang report ni Waywaya Macalma. Ang dating Senior Military Assistant to Defense Secretary Voltaire Gazmin ang bagong talagang hepe ng Philippine Army na si Major General Hernando Iriberi. Siya ang ika-4 na itinalaga ng Pangulong Aquino at ika-56 na Commanding General ng Philippine Army. Ito matapos magretiro si Lieutenant General Noel Caballes bilang mandatory retirement ng isang sundalo. Si Iriberi ay commander ng 7th Infantry Division Army at naging tagapagsalita ng Defense Department. Sa assumption speech ni Iriberi, hindi niya inakala na makakamit niya ang isa sa mga matataas na posisyon sa militar. Kaya naman nagpasalamat siya sa kanyang Commander-in-Chief sa tiwalang ibinigay sa kanya. Being made Commanding General of the Philippine Army marks the highest peak in my career. And this designation all at once elevates and humbles me. I therefore wish to convey my thanks to our President, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III, for entrusting me with this command responsibility. And ipinangako pa ng opisyal na kanyang ipagpapatuloy ang sinusundang programa ngayon ng militar, ang IPSP Bayanihan, na ngayon ay nasa transitional phase na. Kaya naman mensahe ng bagong hepe ng hukbong katihan sa higit 80,000 sundalo ng Philippine Army ay gawin ang tungkulin sa kabila ng mga hamon na kanilang haharapin. as Army soldiers, we have the duty to defend and the responsibility to deliver. This duty is enshrined in our Constitution. Responsibility is something that has to be translated into concrete form and decisive action with a clear, measurable results. Bago pa man ibaba ni Caballes ang kanyang sariling bandila bilang Army Chief, ay mas pinili niyang maglakad imbes sa sakyan ang military vehicle para sa kanyang huling inspection of troops. Ito ay isang simbolo na rin ng pasasalamat sa bawat kawal na ipinakita ang kanilang katapangan at tapat sa tungkulin lalo na noong isang taon, partikular na nitong Zamboanga Siege, lindol sa Bohol at ang Super Typhoon Yolanda sa Eastern Visayas. Sa huli, pinasalamatan ni Caballes ang Pangulo sa tiwala at pagkakataon maging pinuno ng Philippine Army. As we close the 2013, we have all heard stories of our soldiers displaying acts of bravery and heroism. In Zamboanga, we saw the tenacity of the Philippine Army against a formidable and determined foe. And even in the face of worst typhoon, the Filipino soldiers not only showed resiliency, but strength and fortitude as well. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.